ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga minamahal po namin na mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, ipagpatuloy po natin ang pagpapaliwanag hinggil sa kahalagahan ng himala o ang pagiging himala ng banal na Quran, lalo-lalo na yung tinatawag natin na scientifically proven na talagang miracle ang Quran. Ano man ang sinasabi ng mga nasa labas ng Islam na mga kasinungalingan hinggil dito, ay hindi ubra yung kanilang kasinungalingan, dahil lahat ng pinapaliwanag natin hinggil sa banal na Quran ay napakalinaw. Alam natin mga kapatid na sa kasalukuyan ay kailangan ng tao ang katiyakan hinggil sa kanyang paniniwala, hinggil sa kanyang paninindigan sa kanyang relihiyon. Kailangan ng tao ang pagkakaisa sa paniniwala. Pagkakaisa na nawala, naglaho ng matagal na panahon. Ay kailangan yun may balik natin ang kaisahan ng paninindigan hinggil sa paniniwala sa Allah, at may balik natin ang kaligayahan na napalayo sa mga tao. Sabihin, nawala na yung kaligayahan na yun, nawala na yung katiyakan na yun, nawala na yung panindigan. At higit sa lahat, ang pamumuhay na mapayapa, bunga ng katiyakan sa panindigan. At dahil sa ang kasiguraduhan ng paninindigan na kung saan ito ay nagmumula sa mga katotohanan, mga kaalaman bilang katotohanan, na kung saan ang mga tao sa ngayon ay lalong higit nila kailangan. At itong mga katotohanan na ito ang magbibigay lunas sa anumang pagdududa, kawalan ng katiyakan. At dahil sa ang banal na Quran ang magbibigay sa atin ng malaking katiyakan sa himala na nililinaw o nilalabas nito bilang katotohanan
na kung saan ito ay lumilitaw ng magkakasunod-sunod na paglilitaw ng mga katotohanan araw-araw, na kung kaya bakit hindi natin samantalain ang mga himalang ito na nilalabas ng banal na Quran. Allahu Akbar. Ganon din ang sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang mailigtas natin ang sangkatauhan mula sa pagkaligaw, mula sa kawalan ng katiyakan. Na kung kaya mga kapatid, ang paniniwala at paninindigan ng mga tao sa ngayon ay hindi lang kusang pagtanggap bilang pagsunod o sila'y maging sunod-sunuran sa sino man ang kanilang pinapaniwalaan. Dahil sa kasalukuyan mga kapatid, dahil sa layo na ng inabot ng kaalaman sa sangkatauhan, ay ang katiyakan na bunga ng kaalaman o tamang kaalaman ay yun ang madaling maintindihan ng mga tao sa ngayon. Mas madaling lang maintindihan ng mga katiyakan hinggil sa kaalaman. Siyempre kasi mga kaalaman mga kapatid, ay meron siyang pinagbabatayan, meron siyang pinagbabasihan. Hindi haka-haka. Ay hindi haka-haka mga kapatid. Katulad ng mga ilan sa mga halimbawang nai paliwanag natin na kung saan ang mga kaalaman na tinitiyak ng banal na Quran. Allahu Akbar. Ay madaling maintindihan. Bakit? Nakikita natin ng halimbawa. Halimbawa na malinaw sa ating paningin, sa ating pandinig, at sa ating kaisipan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya yun ang madaling maintindihan ng mga tao sa ngayon. Kahit pa sabihin natin ang kanluraning bansa ay malayo nang inabot sa kanilang makatotohanan na mga imbento na napapatunayan sa kanilang mga eksperimento, imbento na nakapatunayan sa kanilang mga eksperimento, ay malayo ng kanilang inabot na malayo na sila sa atin at maaaring hindi natin sila kayang habulin sa bagay na yaon. Subalit, hindi dapat na baliwalayin natin ang mga katunayan o mga patunay, mga katibayan na malilinaw sa atin na kung saan dala-dala ng banal na Quran at dala-dala ng sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan mismong mga dalubhasa, mga scholar, mga scientists ng mga kanluraning bansa na katulad ng Europe, ay sila na mismo ang nagpatunay doon sa mga kanilang na experiment na napatunayan nila na tamang
kaalaman na which is hindi nila inaasahan, na mas naunahan sila ng banal na Quran at naunahan sila ng mga Muslim dahil ang kanilang mga natuklasan sa pamamagitan ng kanilang mga eksperimento ay matagal nang nilalaman ng banal na Quran sa loob ng mahigit 1,400 na taon nang nakalipas. Kaya na lang ang matindi ang kanilang pagkagulat at hindi nila inaasahan na yung kanilang mga na-discovery sa pamamagitan ng kanilang mga eksperimento ay matagal na palang nilalaman ng banal na Quran. Ganun na rin ang sunnah ni Prophet Muhammad SAW. At manatili ang banal na Quran. Ganun na rin ang sunnah ni Prophet Muhammad SAW na ibang mga matitibay na katibayan, mga matitibay na mga patunay, katibayan, hanggat ang kaalaman ay nahihirapan. Ibig sabihin yung mga kaalaman na na-discovery na lalo na yung mga nasa labas ng Islam ay nahihirapan na ma-discovery ang mga sikretong ito. Kumbaga, bago nila na-discovery ay sa pamamagitan ng mahabang eksperimento. Pagkatapos, pagpalitaw nila ng tamang kaalaman ayon sa kanilang eksperimento, ay tugma pala sa sinasabi ng banal na Quran ang kanilang mga natuklasan. Allahu Akbar. Kaya darating at darating at hinahamon ang mga nasa labas ng Islam sa mga na-discovery ng mga scholar, mga dalubhasa sa Islam na kanilang mga na-discovery na nasa banal na Quran sa matagal ng panahon ay ngayon lang natuklasan ng mga kanluraning bansa sa pamagitan ng kanilang eksperimento ng matagal na panahon hanggat sila ay nakapagpalabas ng mga sa tingin nila ay tamang kaalaman. Subalit yung nakita nila na tamang kaalaman ay matagal na palang nakasaad sa banal na Quran. Allahu Akbar. Kaya ito'y isang matinding katibayan na kung saan ito ang nais natin na linawin sa ating pagpapaliwanag ang bagay na ito na kung saan hindi ito coincidence. Patunay mga kapatid, hindi ito coincidence. Na para bagang bigla na lang lumitaw sa mga kanluraning bansa, sa kanilang mga scholar, sa kanilang mga mga paham, sa kanilang mga scientists, ay bigla na lang tumugma sa sinasabi ng banal na Quran. Ang banal na Quran ay matagal nang nagsasaad ng mga ganitong kaalaman na para sa mga scholar ng Islam ay simpleng kaalaman. Subalit dahil sa hindi naniniwala sa banal na Quran ang mga scholar ng mga European o yung mga scientist nila, ay hindi basta-basta itong tatanggapin. Subalit dahil sa sila ay na-discover nila sa pamamagitan ng matagal na eksperimento na pinagsisikapan nila na makapagpalitaw sila ng tamang kaalaman, yung pala, nung naipalitaw na nilang tamang kaalaman, doon na lang sila namangha dahil ito pala ay tugmang-tugma sa ano ang sinasabi ng banal na Quran. At ito ang ipapaliwanag natin mga kapatid sa maiksing pagpapaliwanag. Diyan lang muna kayo. Ipagpatuloy po natin. Ang Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala
ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula doon sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Kaya ipagpaliwanag natin mga kapatid ang ilan dun sa mga mahalagang bagay na unang-una yung tinatawag na meron silang term na ginagamit mga scientists. Yung tinatawag lang Big Bang Theory. Ibig sabihin, yung theory lang sa pananaw nila, akala theory lang, yun pala ay katotohanan na. Okay, ano ang meron mga kapatid? Naniniwala ang mga Muslim dahil sa sinabi ng Allah sa banal na Quran ang mga planeta kasama na yung Earth ay sa umpisa yan ay isa lang. Kumbaga isang bagay lang na magkakadikit-dikit. Isang bagay lang ang magkakadikit-dikit. Na kung kaya ang makabagong teknolohiya o makabagong kaalaman ay nagsasabi, nasabi nila ayon sa wikang Arabic, babasahin ko. Innal arda kanat juz'an min al-majmu' asy-syamsiyyah thumma infasalat anha wa tabarradat wa asbahat salihah li sukna al-insan. Anong sabihin? Sabi nila, ang lupa daw, yung earth, ay kabilang dun sa tinatawag na isang kumbaga isang bigkis lang ng solar system. Pagkatapos nun, pag sinabi kasi yung solar system, mainit. Araw di ba? Pagkatapos, itong earth ay humiwalay hanggat sa naging malamig. Dati mainit, naging malamig. Pagkatapos, nung naging malamig na siya, pwede nang manirahan dito ang mga nilikha ng Allah na katulad ng tao, katulad ng jinn, katulad ng hayop. Pwede nang manirahan sa tinatawag nating earth, sa kalupaan. At sabi nila, ang patunay sa mga pangyaring ito, patunay sa mga theory na ito, ay pinapatunayan ng maraming bulkan. Na kung saan itong mga bulkan na ito ay bigla lang pumuputok na nagliliyab na apoy sa ilalim ng kalupaan. Na kung kaya ito'y patunay na ang earth ay nagmula, kumbaga sa isang bagay na nahihiwalay sa kanyang kabuuan na yung tinatawag na solar system nang paunti-unti hanggat sa ito ay naging buo siya, pero nanatili pa rin yung mga bulkan sa ilalim ng kalupaan na ito. Allahu Akbar. Yun ang kanilang mga katibayan. Allahu Akbar. Yun ang kanilang mga katibayan. Na sila naniniwala na itong earth ay kasama dun sa tinatawag na solar system. Sabihin yung tinatawag na al-majmu' asy-syamsiyyah, kung yung bagay na yun ay nagsama-sama na nasa sistema ng solar system na ibig sabihin mainit. Subalit nung nahihiwalay ang lupa mula dun sa solar system ay unti-unting lumamig hanggat sa nangyari na ito'y pwede nang magiging tirahan ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na
hindi maaring manirahan sa mainit na lugar. Na katulad ng tao, katulad ng jinn, katulad ng hayop, katulad ng mga tumutubo ng mga halamanan, mga puno, at iba pang mga nilikha ng Allah mula sa kalitlitan hanggang sa pinakamalaki. Ito'y namumuhay lamang sa lugar na malamig, hindi lugar na mainit, na walang ibang lugar na malamig kundi ang kalupaan lamang. Kaya ano ang sinabi ng Allah hinggil dito mga kapatid? Babasahin po natin. Itong, ibig sabihin, itong theory na ito ng mga scientists ay hindi coincidence. Naging magkatugma doon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Anbiya. Aya na ika-30 ng Suratul Anbiya. Mga kapatid, ito'y sura 21? 21 ba o 21? Surah 21, Suratul Anbiya, ayat 30. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na ito? Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Allahu Akbar. Actually kasi mga kapatid, bakit sa mga ganitong pagpapahayag ng Allah ay inuuna niya ang mga walang pananampalataya para maniwala sila? Katulad nung unang nabanggit natin na aya, kasi dito sabi niya, awalam meral ladina kafaru, hindi ba nakita ng mga walang pananampalataya? Doon sa unang aya na nabanggit natin, sa unang episode natin, ano ang sinabi ng Allah? Sanurihim ayatina. Sanurihim ayatina. Ipapakita namin sa kanila ang aming mga palatandaan. Dito sa ayang ito, sino ang kausap ng Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una, ang kanyang propeta. Pangalawa, ang mga tagasunod ng kanyang propeta. Ibig sabihin, mga mananampalataya. Nung sinabi ng sanurihim, ipapakita namin sa kanila, hindi na sinasabing ipapakita namin sa inyo, ng mga mananampalataya. Sinabi na ipapakita namin sa kanila. Sino yung sila? Yung mga walang pananampalataya. Sabi na sa Nurihim ayatina fil afaq. Ipapakita namin sa kanilang aming mga palatandaan sa kalawakan. O fi anfusihim. Allah Akbar. At sa kanilang mga sarili. O fi anfusihim. Dito naman, sabi ng Allah, awalam yaral ladina kafaru. Hindi ba nakita nung mga walang pananampalataya? Anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma? Na ang mga kalangitan at ang kalupaan ay nagumpisa sa isang bagay. Isang bagay lang. Hindi dalawa. Hindi marami. Isa lang. Fafataqnahuma. Pagkatapos, pinaghiwa-hiwalay namin o pinaghiwalay namin ang dalawa. Kalangitan at saka kalupaan. Pinaghiwalay. Ibig sabihin, dati magkasama pagkatapos pinaghiwalay. Yun na nga yung na-discover ng mga scientists na alam nila na ang lupa ay galing sa dun sa grupo ng araw, yung araw na yung sumisikat na araw na mainit, na napakainit, pagkatapos napahiwalay mula doon. Kaya sabi ng Allah, kanata ratqan fafataqnahuma. Dati magkasama pagkatapos pinaghiwalay namin, sabi ng Allah, yung dalawa. Kaya malinaw. Sabihin, sa ano kasi sa mga Muslim, hindi mo na kailangan maging scientist. Basta naintindihan mo lang yung sinasabi ng Allah na wikang Arabic, tapos na ang usapan. Wala nang experiment. Meron mang eksperimento, walang experiment, ay tayo mga Muslim, naniwala tayo sa sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, samantalang ang mga kanluraning bansa, ang mga nasa labas ng Islam, ay kailangan pa nila ng mahabang eksperimento bago lumito sa kanilang mga kaalaman na ito. Sabi ng Allah, fafataqnahuma, pinaghiwalay namin. Kaya ibig sabihin, dati pala magkasama pagkatapos pinaghiwalay. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy.
At ginawa namin, sabi ng Allah, nilikha namin lahat ng may buhay ay nanggagaling ang kanilang buhay galing sa tubig. Ganun kahalaga ang tubig o liquid na bagay sa buhay ng tao, sa buhay ng jin, sa buhay ng hayop, sa buhay ng mga halamanan, mga puno, lahat-lahat kailangan ay tubig. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Allahu Akbar. Una-una, ipinaliwanag ng Allah yung dito sa ayang ito, ang hinggil sa mundo. Ibig sabihin, scientifically proven ang ayang ito. Pagkatapos, pinaliwanag naman niya yung tinatawag natin na وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Sabihin, hinggil naman sa anong pinapaliwanag dito? Sabi na lahat ng may buhay nag-umpisa sa ang pinaka buhay niya ay tubig. Ang tawag dito yung biology. Allahu Akbar. Na pinag-aralan ng mga scientists din. So yung pinagsama niya yung patungkol sa mundo, scientifically proven ng Quran, pagkatapos ganun din ang tinatawag natin sa biology naman, patungkol sa buhay ng lahat ng may buhay ay nagmumula o nagiging pinagmula nito o ang buhay nito ay ibinabase sa tubig. Siyempre, hindi ito mabubuhay kung walang tubig. Allahu Akbar. Kayun ang nilalarawan sa atin ng simpleng paliwanag na yaon ng banal na Quran. Simpleng paliwanag. Simpleng paliwanag ng banal na Quran na naunawahan, naintindihan ng sino man nakakaintindihan ng Arabic, samantalang sa mga scientists ng mga kanluraning bansa sa Europe, sa Amerika, sa Canada, saan man, kailangan pa nila ng mahabang eksperimento bago nila marating ang kaalaman na ito. Yun ang napakalayong pagkakaiba ng mga mananampalataya na meron tayong mananampalataya, meron tayong sariling aklat na malinaw ang pagkakasaad ng banal na Quran hinggil sa mga bagay-bagay na dapat natin malaman, samantalang sila kailangan pa nila ng maraming taon na gugugulin nila para lang mapatunayan lang isang bagay na mahalaga sa buhay ng tao o mahalaga dito sa ibabaw ng lupa. Allahu Akbar. At maraming bagay pa na kanilang tinuklas ng mahabang panahon bago nila ito naintindihan na bago nila napatunayan na tama yung kanilang napag-aralan sa mahabang eksperimento. Kaya, sabi sa wikang Arabic, ibig sabihin ng ratq ay ad-damj wal-iltiham. Ibig sabihin, magkasama, magkadikit. Ibig sabihin, ang Earth at saka yung mga lahat ng planeta ay magkakadikit-dikit pagkatapos pinaghiwalay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at hinilayo niya ang lupa hanggat sa naging malamig. At dahil sa ito'y naging malamig na siya, pwede nang mamuhay ang lahat ng may buhay sa ibabaw nito. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya, yun ang sinasabi ng mga sinauna na mga scientists. Samantalang, katulad ng sinasabi natin, sa atin sa Islam, di natin kailangan ng mga scientists kasi malino naman ang pagkasaad ng banal na Quran. Pero kailangan nilang madiskubre sa mahabang panahon upang mapatunayan nila na talagang totoo ang Quran. Tayo, hindi natin kailangan patunayan sa sarili natin na totoo ang Quran. Pero sila, kailangan nilang patunayan sa kanilang mga sarili. Lalo-lalo na, ang mga ganitong pagpapaliwanag ay hindi natin matatagpuan sa kanilang mga aklat.
Hindi natin matatagpuan sa kanilang mga aklat ang mga ganitong katotohanan. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.